ngayon sa ating series. Anong series natin? Christian-ish. Ano kayo ibig sabihin nun? Nagkaroon na ng bagong pangalan yung Christian-ish na. Yan. Dati kala ko Christian lang, Christianism. Ngayon, Christian-ish na. Alam niyo ba, ay nakasulat yan sa Book of Revelation that itong age natin, itong era natin, ito yung mga panahon na kung saan lahat, o hindi naman lahat, karamihan ng Kristiyano ay lukewarm. Lukewarm na. So, ano yung ibig sabihin nun? Bakit sinasabi sa atin yon? It is a reminder para sa atin na malaki yung tendency natin na maging lukewarm Christian. So, that's why we are reminded na dapat lagi tayong mainit sa Panginoon. Amen? Amen. So, yun yung pinag-aaralan natin ngayong series na to. Ready na ba kayo? Yes. Ano napapansin ninyo, no? Sobrang sakit ng mga, tag mo rito, yung mga series natin lately. Pagpasok ng taon, tama ba? Sobrang sakit. Pero alam nyo, minsan kailangan gawin niya ng Diyos para sa atin. Para tayo matuto, to correct us, to rebuke us, and to discipline us. Hindi lang ang pagiging Kristiyano, hindi lang about conveniency. Tama? Hindi lang yan about convenience. Meron ding mga bagay na hindi ka komportabling gawin. Di ba? Masasaktan ka, sasaktan ka. Yan. Nangyayari yan sa ating mga Kristiyano to correct us. Para mas maging maganda yung walk natin, yung spiritual maturity natin. Amen? Amen. So, ang topic natin for today is small choices that keep you stuck. Yan. So, mga maliliit na choices pala. At karamihan naman ng mga malalaking bagay ay nag-uumpisa saan? Sa maliit. Lahat yan nag-uumpisa sa maliit. Naalala ko dati, nung time na meron kaming kumot, yung mga mumurahing kumot lang. No? Tapos, natastas, madaling matastas yun eh. Yung mga mumurahing kumot lang, yung mga binibenta lang yung sa labas. Then, after 1 week, nagkaroon ka ng butas, giniginaw ka na. Diba? Kasi yung kumot mo, kasi laki na lang ng panyo. Hindi na siya naging kumot, naging panyo na siya. Nag-uumpisa sa maliit hanggang sa palaki ng palaki. And tayo, dahil sa panahon natin ngayon, grabe yung innovation sa panahon natin ngayon, ang daling, very convenient ang lahat. Pagkain, convenient, transportation, convenient store, diba? Pati yung communication is convenient, lahat na ay convenient. Pati trabaho, convenient na. Yung iba hindi na umaalis ng bahay, sa loob na lang, hindi na lumalabas sa loob ng bahay, sa loob na lang. Diba? Napaka-convenient na ng panahon natin ngayon. At napakadaling mag-compromise. Napakadaling mag-compromise. And minsan sinasabi natin sa sarili natin, okay lang yan, ito lang naman, maliit lang naman. Ako lang naman, wala naman yung asawa ko eh. Wala naman yung group leader ko, wala naman yung church. Wala namang nakatingin sa akin. Okay lang to, ako. Diba? Minsan ginagawa natin, we are justifying small sins, small mistakes. And alam nyo, maliit man yan sa atin, hindi yan maliit sa mata ng Diyos. Hindi yan maliit sa mata ng Diyos. Kahit gaano pa yan kaliit sa paningin natin. So, yan yung mga small choices that keep us stuck. Stuck ba saan? Diba? Yung maturity natin papunta sa Panginoon Diyos. Imagine na lang yung maturity natin sa Panginoon ay isang hagdanan. And one step at a time towards sa Panginoon. Diba? Every obedience na ginagawa natin, one step at a time, gradually, papunta tayo sa Panginoon. Tama? And every time na nagkakaroon tayo ng mga maling choices, disobedience, kasalanan, one step at a time din. Pero hindi paakyat, kundi pababa. And yung walk natin sa Panginoon by obedience, that's gradual, paunti-unti, one step at a time. Pero every time na nagkakasala tayo, sa umpisa, one step pababa, pangalawang step pababa, susunod niyan, mag-i-skip ka ng step pababa, susunod na tatalon ka na pababa, hanggang lugmok ka na, titingin ka na lang sa taas, ang hirap na pabalik sa Panginoon. So small choices that keep us stuck, ito yung tinatawag natin na disobedience. Tama? Ano ba ang disobedience? Kung hindi natin alam yung commands ng Panginoon. So babalik pa rin tayo sa commands ng Panginoon sa atin. And din ito rin yung tinatawag na, meron ding tinatawag na partial disobedience or selective disobedience. And yan mismo yung pag-aaralan natin ngayon, yung partial or selective disobedience. Kasi kahit na partial lang siya, kahit na selective lang siya, pinipili mo lang yung mga commands na pipiliin mo, kasalanan pa rin. Walang malaking kasalanan, walang maliit na kasalanan. Kung titignan niyo yung Biblia, anong sinasabi?
For example, yung kasalanan ng adultery. Ano ibig sabihin ng adultery? Yung pag merong asawang iba, makikipagsiping ka. Tama? Kukunin mo yung asawa ng iba. And sabi ng Biblia, tumingin ka lang sa isang tao, babae o lalaki ng merong pagnanasa, adultery na. Wala ka pang ginagawa, sa isip pa lang. Nagkasala ka na ng adultery. So walang maliit, walang malaki. Kahit gaano pa yan kaliit na kasalanan para sa iyo, malaki yan para sa Panginoon. Partial or selective disobedience is still disobedience or kasalanan. Sa mundo natin na to, sinicelebrate natin yung conveniency, yung pagko-compromise, and hanggang sa hindi natin napapansin, nasa isang dangerous, very dangerous situation na tayo. And we don't want that to happen sa panahon natin ngayon. Tama ba? Tama ba? Alam nyo, nakakalungkot nga lang pag nasa social media ka, mga Kristiyano ngayon nababash na. Tama? At pag nagkaroon ka ng pinakilala mo yung sarili mo na isang Kristiyano, isang pagkakamali mo lang sa social media, hindi ka patatawarin. Tama? At ayokong mangyari yan sa ating lahat. Amen? Amen. So, ano ba ang ibig sabihin ng obedience? May mga Bible verses na nakahanda rito. And meron silang mga similarities. Kailangan nating malaman kung ano ba yan mga yan. So una is yung Deuteronomy 5:33. 5:33. Sabi rito, walk in obedience to all that the Lord your God has commanded you. Hindi lang yung trip mo lang sundin ang susundin mo, kundi lahat. Sabi nun, nagkasala ka sa isa, nagkasala ka sa lahat. So obedience to all that the Lord, our God, has commanded us. So what? Ito yung promise ng Panginoon, so that you may live and prosper. Meron pong blessing sa pag-obey. Pangalawa, ay yung Exodus 19:5, sabi rito, now, if you obey me fully and keep my covenant, then you will be my treasured possession. Imagine that. Tayo daw, na tao, kapag ino-obey natin ang Panginoon, tayo pala yung magiging kayamanan ng Diyos. Ang sarap isipin, tama, na ikaw ay kayamanan ng Panginoon. Amen? Amen. And the last verse, yung Job 36:11, sabi rito, if they listen and obey God, they will be blessed. May mga similarities yung mga verses na to. Unang-unang similarities nito is God is asking for our full obedience. Ibig sabihin niyan, lahat. Hindi pa pwedeng, gusto ko, mamimili ka lang, kung ano lang yung trip mo. Di ba? Ay, hindi ako komportable sa number 3. Hindi ako komportable sa number 7. Number 1 lang yung gusto ko, yun lang ang susundin ko. Hindi ganun. Ibig sabihin niyan, tinatawag tayo ng Panginoon para saan? Sa pag-obey sa lahat ng kanyang kagustuhan, sa kanyang will. Hindi lang yung mga bagay na gusto nating sundin. Pangalawa, some of God's blessing are conditional. Kasi alam nyo, sa panahon na to, may mga tao na akala nila enough na meron silang Kristo sa puso at bibiyayaan na sila ng Panginoon. Mali po yun, mga Kristiyano. Some of God's blessings are conditional. Kasi kung babalikan natin yung mga verses, if they listen and obey, that's the premise. Kung ikaw ay nakinig at sumunod, yan yung premise. Ano yung promise? You will be blessed. Tama? Isa pang verse, if you obey me fully and keep my command, that's the premise. What's the promise? You will be my treasured possession. Diba? Yung isa pang verse, walk in obedience to all that the Lord that God has commanded you. So what? So that you may live and prosper. So some of God's blessings are conditional. Kaya kung gusto mo ng biyaya ng Panginoon, kung gusto mo ng favor mula sa Panginoon, kailangan mong sumunod sa Kanya. Amen? So wag tayong magtataka minsan bakit parang there's something na hindi natin maintindihan, bakit parang may pumipigil sa biyaya. Maybe dahil meron kang isang bagay na hindi mo mabitaw-bitawan, na isang kasalanan, partial disobedience, selective disobedience, that's still sin, that's still disobedience, na nag-hold back sa blessing o sa biyaya ng Diyos para sa'yo. Maybe. I don't know. Ikaw lang at ang Diyos nakakaalam ng mga bagay. So this time, ngayon, umagang ito, mamaya after the service, I want you to reflect alin sa mga
parte or area ng buhay mo kung saan nag-hold back ka pa. Hindi mo fully binibigay or hindi mo fully sinusurrender sa Panginoon ng lahat. Maybe those are the reason why yung biyaya, yung blessing ay hindi mo nare-receive. Okay? Because according sa Bible, some of God's blessing are conditional. Amen? Amen. So meron tayong tinatawag na covenant theology para lang alam ninyo lahat kasi mas maganda, mas makilala natin ang Panginoon. The more na mas nakikilala mo yung Panginoon, the more mo mas iniibig sa Panginoon eh. So, yan yung ibig sabihin ng theology, no? Knowing God. So, ano ba yung sabihin ng unconditional and conditional, yung unconditional promise muna. Ang ibig sabihin ng unconditional promise, wala kang ibang gagawin. Ibig sabihin ng regalo para sa'yo. So, ano yung isa sa mga example ng unconditional promise sa atin ng Panginoon? Jesus died and rose again, offering forgiveness of sins and eternal life for all who believe. That's the gift of God. Yung eternal fellowship natin sa Panginoon in the future instead of eternal consequences sa hell. Tama? That's the gift of God through the death and resurrection of Jesus. Kailangan natin i-accept ang Panginoong Yesus bilang ating tagapagligtas at bilang ating Panginoon. At dapat Panginoon araw-araw. Okay? And ano yung pangalawa? Ano yung sabi ng conditional blessings? While salvation is a gift, certain blessings flow from obedience to God. So may mga biyaya na nanggagaling sa pag-obey natin sa Panginoon. And it's very evident. Kung babasahin mo yung mula pa lang Genesis hanggang Book of Revelation, it's all there. Andiyan yan yung covenant theology na yan, yung conditional blessings na tinatawag. And I know, tayong lahat, gusto natin ng biyaya ng Panginoon. Amen? Sino dito nakaranas ng biyaya ng Panginoon? Yes, maraming taas na kamay. Lalo na kapag yung panahon na nagtataka ka, bakit antindi yung pabor sa akin ng Diyos? Bakit antindi ng blessing sa akin ng Diyos? Mapapatanong ka pa sa Panginoon, Panginoon, bakit? Ano bang nagawa ko? Deserve ko ba to? Sino nakaranas niyan? Nako. Ako alam nyo, ang task ko sa loob ng bahay, isa sa mga lagi kong ginagawa, tagahugas ako, dishwasher ako sa loob ng bahay. Minsan para akong ewan, hinihintay ko yung asawa ko na umakyat sa taas, matulog na sila, mag-isa na lang ako naghuhugas. Minsan napapayak ako eh. Oo. Hindi dahil naghuhugas ako Kasi, alam mo, pag occupied ka, di ba, yung may ginagawa ka, yung utak mo, hindi mo alam kung nasaan. Di ba, si pastor, sabi niya, pag naglalakad siya, di ba, nagmumuni-muni siya, ganyan. Ako, hugas eh. Magkakaroon ako ng quiet time pag naghuhugas ako ng pinggan, di ko maintindihan eh. Minsan napapayak ako, minsan nare-realize ko habang naghuhugas ako, grabe yung pabor sa akin ng Panginoon. Grabe yung biyaya sa akin ng Panginoon. Blessing pala yung kapag naghugas. Try nyo nga, mamaya maghugas kayo. Pero, di ba, minsan may mga ganyan tayong moment sa Panginoon kung saan yung pabor ng Panginoon, yung biyaya ng Panginoon, hindi mo alam kung saan nanggagaling. Na minsan hindi mo alam kung ano ba yung nagawa mo para ma-deserve mo yung blessing yan. Alam niyo, nakaka-addict yung biyaya ng Panginoon eh. Nakaka-addict. Amen, amen. And I want you to experience God also. Kasi pag lalo mong ini-experience ang Panginoon, mas lalo kang magiging grateful sa Kanya, mas lalo mo siyang minamahal, mas madaling sumunod. Okay? Dahil hindi din sa pinakahuling part, sinabi ko na, huling part, dahil yung obedience is directly proportional sa pag-ibig natin sa Panginoon. Amen? Amen. So, God doesn't want our partial obedience. God wants our full surrender. Ayan. So, sabi ko nga kanina, you do it one step at a time. Hindi yan na nag-decide ka ngayon, bukas, holy ka na, perfect ka na, hindi ganon. So ano yan, gradual yan, one step at a time. At sasabihin ko, Kristyano, hindi yan natatapos. Totoo nga, kulang ang lifetime natin. Kulang yung lifetime natin. It is too short. Okay? It is too short. So we do it one step at a time every day. Amen? Amen. So merong isang example sa Bible, maraming example sa Bible kung saan may mga Bible characters kung saan na-fall sila. Talagang lumagpak hanggang sa hindi na sila nakaahon.
So isang example dyan, si Saul. Diba? Sino ba si Saul? Siya lang naman yung unang hari ng Israelites, ng Israel. Siya yung unang hari. The first appointed king of Israel. Pinili ng Panginoon. Diba? Pero ano nangyari sa kanya? Bumagsak hanggang sa hindi na siya nakaahon. Kasi one time, merong utos sa kanya yung Panginoon. And ito nabasahin natin sa 1 Samuel 59. Sabi dito, but Saul and the army spared Agag and the best of the sheep and cattle, the fat calves and lambs, everything that was good. So yan yung ginawa ni Saul. Pero ang command sa kanya ng Panginoon, wala siyang i-spare. Lahat, total destruction. Kahit yung hari, kahit yung mga best of the sheep and cattle. Alam niyo kung bakit? Kasi nagkaroon siya ng interest si Saul. Sabi niya, ang ganda naman ng mga cattle sa to. Ang ganda naman ng plunders natin. They are very beautiful. I want it. So ang ginawa niya, nag-compromise siya instead of instead of obeying yung command sa kanya ng Panginoon na dapat walang matitira, ang ginawa niya, kinuha niya yung mga magaganda. Magagandang calves, magagandang sheep, at in-spare din niya si King Agag. Di ba? Si King Agag. So nagkaroon siya ng tinatawag na partial obedience. And minsan sa ating mga Kristiyano, ito yung masakit No? Minsan, yung mga, gina-justify natin yung mga maliliit na kasalanan natin. Nira-rationalize natin yung maliliit na kasalanan natin. And later, malalaman nyo kung paano ni-rationalize o ginastify ni King Saul yung kanyang kasalanan. But before tayo pumunta doon, gusto kong mag-start dito. Disobedience always starts with a whisper. Saan nanggagaling yung whisper na yan, Pastor? Sa demonyo. minsan hindi sa demonyo. Minsan, ikaw lang din. Di ba? Ikaw lang din. Di ba? Minsan, ikaw lang din. Lalo kapag Kristiyano ka na, yung banal na spirito nasa iyo na, wag mo nang sisihin yung demonyo. Wala nang kapangyarihan yan sa'yo. Ikaw na lang yun. Diba? Ikaw na lang yun. Diba? Kalaban mo na lang yung sarili mo. Yun yung tinatawag na spiritual battle. Sometimes, kasi kahit Kristiyano na tayo, kahit mahal natin yung Panginoon, minsan weak tayo Tama? Hindi tayo laging strong. Mag-ingat nga tayo dyan kasi sabi ng Biblia, kapag tingin mong malakas ka, hindi mo alam, yan yung start ng downfall mo Tama? So, di ka dapat maging kampante, sabihin mo, lagi kang malakas. Tama? Minsan, meron tayong mga ganyan. Nangyari sa akin yan dati. No? Na-share ko na sa inyo dati na kung paano muntik na ako maging magnanakaw. Dahil lang sa 50 pesos. Muntik na ako maging magnanakaw. Kasi one time, estudyante, nag-OJT sa isang opisina sa BGC. Nakalimutan ko yung allowance ko. Naiwan ko sa loob sa bahay. So, ang natira sa bulsa ko, yung pera ko na natira nung nakarang araw, pamasahe lang ang natira. So sige, diretso ako, nandito na ako, naglalakad lang sa BGC, hindi na ako uwi, malilate ako, kung kukunin ko pa, I will survive today nang walang laman yung tiyan. Ang una kong naisip, dun sa pantry may unlimited Milo. So for the whole day, Milo yung laman ng tiyan ko. Liquid. At grabe, akala ko kakayanin ko, hindi pala. Pagdating ng 4:00 ng hapon, yung kasabay kong OJT, katabi kong OJT, may nalaglag na 100. Nakalimutan ko 50 sa sahig. Ako, talagang yung pangangailangan ng tiyan ko, mas malakas yung kalam ng sikmura. Alam niyo, nakita ko nahulog yung 100, naisip ko na kagad yung bibilin ko sa 7-Eleven. Antindi. Diba? Kristiyano na ako noon. Nagdi-disciple na ako, nag-handle na ako ng grow group. Akala ko napakalakas ko, but nung time na yun, bakit ako nagduda? Bakit ako nag-attempt sa isipan ko na kunin yung 100 at naiisip ko na yung pagkain sa 7-Eleven na ikabubusog ko? And talaga, the battle is very intense para sa 100. Diba? Kasi katawan mo na diba? Gutom ka na iba yung pangangailangan mo Diba? So sige, sabi ko, para matapos na to, tatapikin ko na lang yung katabi ko, yung pera mo nalaglag. Yan. So, umuwi akong gutom, pero masaya. Fulfilled.
and satisfied. Di ko alam pero after that, may mga challenges pa na sumunod na hindi lang 50 yung opportunity na pwede kong makuha, pwedeng umabot ng 100,000. May tao nagkatiwala sa akin, hindi niya ako ino-audit sa mga expenses, mahawak ako ng malaking pera, hindi ako ino-audit. And sabihin ko sa inyo, siguro kung nag-umpisa ako sa 50, baka naging 100, baka naging 200, naging 1,000, baka yumaman na ako ngayon. Di ba? Kasi nag-uumpisa yan sa maliit, palaki ng palaki. What you allow in the moment often owns you in the future. Kahit gaano pa yan kaliit. Nag-i-stack up yan. Nag-uumpisa yan sa kalyo. Tama? Hanggang sa yung kalyo mo, buong kamay na, buong puso mo na wala ka ng maramdaman. Okay? Na normal na lang sa'yo na magkamali, normal na lang sa'yo na i-compromise kung ano yung tama, bagsak na yung values mo, hanggang sa nandun ka na sa ilalim, lugmo ka na, hindi ka na makaangat. Yan. So mag-ingat tayo, Kristiyano, sa mga small choices na yan, sa mga dapat fully surrendered natin sa Panginoon. Kung kailangan mong i-deny yung sarili, go. Piliin mo ang Panginoong Jesus. Amen? Amen. So, where are you letting sin whisper its way into your life? Yan yung question ngayong araw na ito, buong linggo na ito na dapat mong i-reflect. Ano ba yung kasalanan, maliit na kasalanan na yan, na hinahayaan mo sa iyong buhay. Now, balik tayo kay Saul. Ano ba yung pag-rationalize? O ano ba yung pag-justify na ginawa ni Saul? Ito yung sinabi lang niya sa 1 Samuel 15:20-21. But I did obey the Lord. Sinunod ko naman yung Diyos. Pumunta naman ako sa gera. Di ba? Kinonquer ko naman sila. Tama naman, kasi yun yung command ng Panginoon. Saul said, I went on the mission the Lord assigned to me. That's the will of God. Diba? Minsan, ganyan ang ginagawa natin mga Kristiyano. We rationalize, we justify yung kasalanan na ginagawa natin. I completely destroyed the Amalekites and brought back Agag. And the next verse, ang sabi niya, the soldiers took sheep and cattle from the plunder, the best of what was devoted to God, in order to sacrifice them to the Lord your God at Gilgal. Pag ako hindi ko alam yung command ng Panginoon, masasabi ko na very honorable yung ginawa ni Saul. Bakit? Bakit, Pastor? Kung hindi ko alam yung command ng Panginoon ginawa ni Saul dito is very honorable. Kasi naisip niya na yung best plunder ay isacrifice para sa Panginoon. And that's very honorable, tama. But the problem is, hindi yun yung command sa kanya ng Panginoon. Ang command sa kanya ng Panginoon is total destruction. So, yan yung pag-justify niya kasi ibibigay ko yan yung sa Panginoon . Ang ganda ng mga cattle yan . Ang ganda ng mga yan pang-sacrifice yan sa Panginoon. God deserve it. Yan yung nasa isip ni Saul. Ibibigay ko yan sa Panginoon, but that's not the will of God sa kanya. Even though it is honorable para kay Saul. It is not sa mata ng Panginoon because ang tawag doon ay partial or selective disobedience. Hindi niya fully sinurrender sa Panginoon. Diba? And meron siyang reason out kasi last of the eyes yun . Tinatawag. Hindi naman totoo na bibigyan niya yung para sa Panginoon . Gusto niya yun para sa Kanya. Nanghihinayang siya. Yan ang ibig sabihin nun. So sometimes we justify or we rationalize na okay lang yan. 100 lang yan. Isang tingin lang yan. Diba? Hindi naman ako pumangalawa. Isa pero isang oras. Yeah. Diba? Nag-meet lang naman kami. Wala namang ibig sabihin yon. Nag-text lang naman kami. Wala namang ibig sabihin yon. Doon nag-uumpisa sa maliliit. Diba? So, kailangan, pag nakikita na tayo ng isang bagay na red flag sa ginagawa natin, stop it na. Stop it na. Okay? Okay? Amen? Amen. So, sometimes we are rationalizing or justifying sin. Hindi dapat natin ginagawa yan. Disobedience is not a minor flaw. Partial disobedience keeps us stuck. And every sin we justify builds a higher wall. Okay? A higher wall. Soon, the gap between us and God becomes too wide to ignore, and the blessings He promises becomes unreachable. Ayan. And isa pa rito is, every sin we justify builds a wall between us and God. So next verse tayo. Sa 1 Samuel 15:22. Ito yung sinabi ni Samuel.
Does the Lord delight in burnt offerings and sacrifices as much as in obeying the Lord? To obey is better than sacrifice. Gusto kong kabisaduhin niyo yung salitang to, itong phrase na to. Kasi importante to sa buhay natin. To obey is better than sacrifice. Pwede ba bang banggitin yan? Yung phrase na yan, to obey is better than sacrifice. In 3, 2, 1, go. Yan. Lalo na kapag nagmi-ministry ka sa Panginoon, lalo na kapag nag-decide ka na ipursu o maging part ng Great Commission, importante yan. To obey is better than sacrifice. Kasi ano bang sinasacrifice natin bilang isang servant ng Panginoon? Sometimes we sacrifice our money, sometimes we sacrifice our time, sometimes we sacrifice our energy, di ba? Yun yung sacrifice na binibigay natin sa Panginoon. Pero alam mo ba, yung mga resources na yan, na ginagamit mo para sa Panginoon, walang kwenta yan kung hindi ka fully surrendered sa Panginoon. Okay? Walang kwenta yan kung hindi ka fully surrendered sa Panginoon. So, obeying is better than sacrifice. Yan. So, meron pa dito isang bagay na matututunan natin. Kasi, kilala niyo ba si Samuel? Si Samuel ay isang, propeta. Tama. And, ano ba yung ginawa ni Samuel kay Saul? Anong ginawa ni Samuel kay Saul? Nagbigay ng warning. Tama? Nung nagkasala si David noon, meron ding taong sinend ang Panginoon para magbigay ng warning sa kanya. Propeta din. And nangyari din kay Saul na merong taong ginamit ng Panginoon or God sent someone, and that's Saul, to magbigay ng warning at mag-rebuke kay Samuel. Isa rin yan sa mga bagay na importante na maintindihan natin na tayo nagkamali. Meron tayong mga pagkakasalang nagawa, expect na gagawa or gagamit ang Panginoon ng isang tao to correct you, to rebuke you, to discipline you. Tama ba? Alam nyo, kapag merong isang tao na nag-rebuke sa'yo, merong isang tao na nag-discipline sa'yo, that's actually a grace mula sa Panginoon. Merciful pa ang Panginoon sa'yo. Kapag merong taong lumapit sa iyo at nakita yung kasalanan mo at kinausap ka, nirebuke ka, at diniscipline ka. Isabihin yan, merong mercy ang Panginoon sa iyo. That's the grace of God. Alam niyo kung paano ko nasabi? Kasi lahat ng kasalanan natin may consequence yan. Tama? Huwag mo sa akin sabihin, Pastor, mali ka, mali yung doktrina yan. Ang kasalanan, pinatawad na tayo ng Panginoon, kinalimutan na yan. Yes, that's true. Ligtas ka sa eternal consequence ng kasalanan. Pero hindi ka ligtas sa consequences dito sa lupa. May palo lagi ang Panginoon. Okay? Totoo yan at alam ko yan dahil naranasan ko yan. Alam mo ba, minsan kapag na-miss out ko yung pagbabasa ng Biblia, very guilty ako dyan. Minsan 1 week, nagpipili ako sa Panginoon, patawad, hindi ko kayo na priority this week. Patawad, Panginoon. Panginoon, be mild sa inyong consequence sa akin. Lagi kong prayer yan. Be mild sa consequence sa akin. Because consequence is real. Ang palo ng Diyos ay totoo. Nagpiplead ako sa Panginoon, huwag masyadong masakit. Totoo. Walang halong biro. Kaya sabihin ko sa inyo, bakit pag nagpadala ang Diyos ng tao sa iyo, ay merciful pa ang Panginoon, kasi mas masakit kapag kamay mismo ng Diyos ang didisiplina sa iyo. Mas masakit yun. Kaya nagpadala pa ng tao, ang Diyos ang tao to warn you, to rebuke you, to discipline you. Kasi pag Diyos ang papalo sa'yo, ewan ko saan ka mapupunta, baka mapunta ka ng moon, mapunta ka ng Mars, di ba? Gamitin ko yung joke na laging ginagamit ni PJ recently. Tapos ka na. Joke lang, no? Hindi natatapos ang Diyos sa atin. Yung joke ko, no? Delay. Ayan. So minsan, di ba, alam nyo, I'm very blessed, no? Sabihin ko lang sa inyo, kasi dito sa City Light, no, meron tayong tinatawag na round table. Yes, round table. Cool, astig. Diba? Pinili namin yung pangalan na yan kasi kasi astig di ba? Round table, King Arthur. Ayan. Para sa iba, corny. Pero sa amin, para sa amin, astig. So, round table. Alam nyo, sa loob ng round table na yan, kami. Minsan we are ruthless sa bawat isa. Totoo yan. Minsan nire-rebuke namin yung bawat isa. Minsan nanginginig na kami. Nagra-rattle na kami. Pero alam nyo, pag naiintindihan namin
na ang bawat isa ay pinadala ng Panginoon to correct us, to discipline us. And whatever consequences of our mistakes, of our sins, tinatanggap namin to make it up sa mga mistakes namin. And after that, we are better, we are happier, mas mahal namin ang Panginoon. So church, pagka nirebuke ka, kapag dinisiplina ka, pairalin mo yung tinatawag na humility instead of pride. May experience mo ang pag-ibig ng Panginoon. And for the last time, ito na yung last na part ng ating topic today. Kasi sinabi ko sa inyo kanina na yung obedience is directly proportional sa pag-ibig natin sa Panginoon. And that's true. That's true. Pag wala kang pag-ibig sa Panginoon, wala kang interest na sundin siya. Pag maliit yung pag-ibig mo sa Panginoon, enough na sa'yo na sundin yung ilang command ng Panginoon, hindi lahat. Pero pag fully surrendered ka, mahal mo sobrang Panginoon, you are willing to obey and surrender sa Panginoon. Because yung pag-ibig natin is directly proportional. Kung gaano kalaki yung pag-ibig natin, ganun tayo willing na sumunod sa Panginoon. It is written in the Bible, sa 1 John 5:3-4, it was explained to us, this is the love for God. Ito yung pag-ibig sa Diyos, to keep His commands, and His commands are what? Are not burdensome. Diba? The commands are not burdensome, for everyone born of God overcomes the world. So anong ibig sabihin yan, Pastor? Ang ibig sabihin yan, obedience is not a burden for those who love God. Yun ang ibig sabihin nun. Minsan magbabasa ka ng Biblia, lalo na sa mga letters ni Apostle Paul, grabe yan. May mga yan sa dulo, Corinthians, Ephesians, Galatians. Apakasakit niyan. Di ba? Minsan, siguro ako, nag-skip ako eh. Joke lang. Kasi sakit eh. Diba? Pero alam niyo minsan, ganun talaga eh. No? Kapag mahal mo yung Panginoon, you are willing to take it eh. Parang you willing to be corrected eh. Diba? So yung pag-ibig mo ng Panginoon, pag-ibig mo sa Diyos, kailangan, kung gusto mo maging fully surrendered sa Panginoon, kailangan mo munang maintindihan yung pag-ibig ng Diyos sa'yo. And you will love God more. Kailangan mo ma-experience constantly yung pag-ibig ng Panginoon. Amen? Amen. So obedience is not a burden for those who love God. Obedience is a natural response to His love for us. Hindi yun pilit. Parang isang, alam mo yung malunggay sa paligid, di ba? Pabayaan mo yan, nagbubunga eh. Pabayaan mo yung apple dyan, wala namang mansanas dito eh. Ano bang meron dito? Nakikita natin yung prutas, langka, di ba? Mangga. Ayun, ba't yung mangga? Napakasimple, nakalimutan ko pa. Napaka-common, hindi ko naisip. Yeah? Mangga. Hindi mo kailangan alagaan. Hindi mo kailangan diligan. Pero, nagbubunga. Tama? Nagbubunga. It is natural. Ganyan din yung pagsunod natin sa Panginoon, obedience natin sa Panginoon. Pag mahal mo ang Panginoon, ang pag-obey sa commands ng Diyos ay very natural para sa iyo. Hindi siya pilit. Diba? Obedience is a joyful act, not an obligation. So our love for God, shown through obedience, helps us overcome the challenges and temptations of the world. Kaya ito yung gusto kong sabihin sa iyo ngayong umagang to, kung hirap ka sa temptation, hirap ka na i-overcome ang kasalanan, hirap ka na bitawan yung kasalanan na ino-hold on mo pa hanggang ngayon na hindi mo ma-break, hindi mo mabitawan, hindi mo maiwanan. Alam mo ang solusyon diyan, mahalin mo ng gusto lalo ang Panginoon. Magiging natural sa iyo na sumunod. Magiging natural sa iyo na sundin lahat ng utos ng Panginoon. Hindi lang partial, hindi lang yung mga bagay na gusto mo lang. Amen? Amen. So, question na dapat yung pag-isipan for the whole week is, where are you justifying sin? Sa area ng buhay mo, gina-justify mo ang kasalanan. Reflect on areas
of your life where you are allowed or where you have allowed partial disobedience. Ito yung pag nakita mo na kung aling area ng buhay na yan na nagpapakita ka ng partial disobedience, ito yung susunod mong gagawin, repent and commit to surrendering those areas fully to God. Amen? Amen. So, iyayin ko yung bawat isa na pumikit at tayo manalangin.